Isipin mo ang kadiliman ng karagatan. Sa gitna nito may sumisikat na liwanag. Hindi ito parola. Hindi ito barko. Sa mga liblib na baybay ng Maynila, kung saan laging balot ng makapal na ulap ang dagat, matagal nang umiikot ang mga kwento tungkol sa isang kababalaghan na tinatawag na ilaw ng multo. Ito ay isang pang-akit, isang misteryosong tawag na humihila sa mga bangka palayo sa ligtas na daan, patungo sa tiyak na kapahamakan sa mga batuhan at sa kailaliman. Ang mga mangingisda ay umaasa sa dagat para sa kanilang buhay, ngunit matindi ang takot nila sa mga alamat na bumabalot sa karagatan. May mga nagsasabing ang mga ilaw ay mga kaluluwang naligaw na naghahanap ng daan pauwi, samantalang ang iba ay naniniwala na ang mga ito ay mga mapaghiganting espiritu o mga sinaunang nilalang na may sumpa. Ngunit sa panahon ng siyensya at modernong pag-isip, mayroon bang lohikal na paliwanag, isang simpleng natural na pangyayari tulad ng marsh gas, bioluminescence, o kakaibang kondisyon ng atmosfera? Para sa mga tagalabas, ito ay simpleng guni-guni lamang na pinalaki ng takot at paghihiwalay. Gayunpaman, nananatiling matibay ang paniniwala ng mga lokal. Ang mga nakakakilabot na testimonya ng mga nakaligtas ay nagpapatunay na ang liwanag ay hindi lamang simpleng fenomena. Ang tanong ay nananatili, ang mga ilaw ng multo ba ay likas na pangyayari lamang, o mayroon bang mas matanda, mas nakakatakot na misteryo na nagkukubli sa mga tubig ng Pilipinas? Patuloy na nanawagan sa mga mandaragat patungo sa kanilang huling hantungan. Susuriin natin ang mga ebidensya, ang mga alamat, at ang mga posibleng paliwanag. Hindi ito alamat na ikinukwento lamang sa tabi ng apoy. Ito ay isang katotohanan na nagpapabago sa paraan ng pangingisda, sa paglalayag, at sa mismong buhay ng mga komunidad na nakasandal sa dagat sa baybayin ng Maynila. Ang ilaw ng multo, isang pangalan na bumubulong ng takot sa bawat mangingisda na umaasa sa dagat para mabuhay. Ang mga liwanag na ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita, sila ay isang puwersa, isang misteryosong tawag na may kakayahang baluktutin ang persepsyon at humila sa mga bangka palayo sa ligtas na daan, patungo sa tiyak na kapahamakan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga kwento tungkol sa mga liwanag na ito ay nagsilbing isang di nakasulat na batas ng karagatan. Sa mga matatanda, ang ilaw ng multo ay simbolo ng kawalang katiyakan at ang patuloy na pakikipaglaban ng tao laban sa mga puwersa ng kalikasan na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang takot ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng bangka o huli, ito ay tungkol sa pagkawala ng kaluluwa. Ano ba talaga ang mga liwanag na ito sa pananaw ng mga lokal? Sila ay inilalarawan bilang mga pang-akit na may kakaibang kalidad, isang kulay na hindi natural, madalas na inilalarawan bilang asul-berde o puting pilak na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat o sa ilalim ng makapal na ulap, na may kakayahang gayumahin ang mata at isip ng mga mandaragat. Ang liwanag ay tila gumagalaw ng may sariling kalooban, hindi sumusunod sa hangin o alon, at nagpapakita lamang sa mga gabing pinakamadilim at pinakamahirap ang paglalayag. May dalawang pangunahing paniniwala na umiikot sa mga komunidad. Ang una, at marahil ang mas malungkot na bersyon, ay ang konsepto ng mga kaluluwang naligaw. Sinasabing ang mga liwanag ay nagmumula sa mga mangingisda na namatay sa dagat, na ang bangkay ay hindi na nahanap, na ngayon ay naghahanap ng daan pauwi o naghahanap ng kapalit. Ang kanilang liwanag ay isang desperadong tawag, at ang sinumang sumusunod dito ay hindi sinasadyang sinasamahan sila sa kabilang buhay, nagiging isa pang ilaw na nagpapalakas sa misteryo. Ito ay isang trahedya na nagpapahiwatig ng paggalang sa mga namatay at ang pag-ingat laban sa pagiging masyadong malapit sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ang pangalawa, at mas nakakatakot na bersyon, ay ang paniniwala na ang mga liwanag ay nagmumula sa mga mapaghiganting nilalang. Sinasabing ang mga ito ay mga engkanto o mga sinaunang espiritu ng dagat na nagagalit sa pagpasok ng tao sa kanilang teritoryo, o mga nilalang na may sumpa laban sa mga tao dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Ang mga nilalang na ito ay gumagamit ng liwanag bilang isang pain, isang mapanlinlang na bitag upang hilahin ang mga bangka patungo sa mga batuhan o sa mga bahagi ng dagat na kilala sa kanilang malakas na agos at kailaliman. Ang paniniwalang ito ay nagdudulot ng matinding takot, dahil hindi ito simpleng pag-iwas sa aksidente, kundi isang pakikipaglaban sa isang mas matanda at mas matalinong kaaway. Dahil sa matinding takot na ito, nabuo ang mga ritual at babala na ipinasa sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang mga pamahiin, sila ay mga mekanismo ng kaligtasan at psikolohikal na proteksyon. Bago umalis ang bangka, may mga dasal na inuukol, hindi lamang para sa masaganang huli, kundi para sa proteksyon laban sa pang-akit.
Ang ilang komunidad ay naglalagay ng mga espesyal na anting-anting o agimat sa kanilang mga bangka, madalas na gawa sa kahoy o shell, na pinaniniwala ang nagtataboy sa masasamang espiritu ng karagatan. Ang pinakamahalagang babala, na paulit-ulit na sinasabi ng mga matatandang mangingisda, ay ang disiplina sa sarili kapag nakita ang liwanag. Kapag nakita mo ang ilaw ng multo, huwag itong titigan ng matagal. Huwag kang lilingon pabalik. Higit sa lahat, huwag mong kailanman baguhin ang iyong kurso patungo sa liwanag. Ang pagbabago ng kurso ay nangangahulugang pagtanggap sa imbitasyon ng espiritu na nagdudulot ng tiyak na kapahamakan. Ito ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa sikolohiya ng pang-akit, ang pagkilala na ang liwanag ay hindi lamang isang pisikal na bagay, kundi isang mental na pagsubok. Ang epekto nito ay hindi lamang espiritual o mitolohikal. Ito ay may malaking epekto sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga mangingisda. Sa mga gabing makapal ang ulap o kapag malakas ang alon, mga kondisyon na perpekto para sa pagpapakita ng mga misteryosong liwanag, ang takot sa ilaw ng multo ay nagiging mas matindi. Maraming mangingisda ang nag-aatubili na lumabas o pinipili ang mas maikling ruta na nagreresulta sa pagbaba ng huli at paghihirap ng komunidad. Ang takot ay nagiging isang pader na humaharang sa kanilang kabuhayan, nagpapataas ng presyo ng isda, at nagpapabagal sa pag-unlad ng mga liblib na baybayin. Ang mga testimonya ng mga nakaligtas ay nagpapalakas sa misteryo. May mga kwento ng mga mangingisda na nagsasabing sila ay tinawag ng liwanag, na tila may boses na bumubulong sa hangin, o isang pakiramdam ng matinding pagkaakit na halos hindi nila mapigilan. Ang ilan ay nagkwento ng mga bangka na biglang nag-iba ng direksyon nang walang dahilan, tila may hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa timon. Ang mga nakaligtas na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa pag-iral ng liwanag, kundi sa aktibong, mapanlinlang na katangian nito. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapatibay sa paniniwala ng komunidad na ang ilaw ng multo ay hindi lamang isang simpleng optikal na ilusyon. Ang pag-aaral sa alamat na ito ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon sa kultura ng Pilipinas sa dagat. Sa isang bansa na binubuo ng libu-libong isla, ang karagatan ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, ito ay isang teritoryo na may sariling mga batas, sariling mga Diyos, at sariling mga panganib. Ang ilaw ng multo ay nagiging isang kolektibong representasyon ng mga panganib na hindi kayang kontrolin ng tao, ang bagyo, ang malalim na agos, at ang misteryo ng kailaliman. Sa kabila ng matinding paniniwalang ito, may mga nagtatanong. Sa panahon ng siyensya, satellite, at ES, paano makakaapekto ang isang simpleng alamat sa modernong pag-iisip? Para sa mga tagalabas, ang mga kwentong ito ay simpleng produkto ng paghihiwalay at kakulangan ng edukasyon, isang paraan upang ipaliwanag ang mga aksidente sa dagat na dulot ng masamang panahon o kapabayaan. Ngunit ang pagtanggi sa mga kwentong ito ay nangangahulugan ng pagtanggi sa libu-libong taon ng karanasan at kaalaman ng mga tao na ang buhay ay nakasalalay sa pagbabasa ng dagat at ng mga bituin. Ang mga mangingisda ay hindi ignorante, sila ay matatalinong tagamasid. Kung ang liwanag ay simpleng bioluminescence lamang, ang ningning ng mga organismo sa dagat, bakit ito nagdudulot ng matinding takot at bakit ito tila sumusunod sa mga bangka? Kung ito ay marsh gas, bakit ito lumilitaw sa gitna ng karagatan, malayo sa mga lesyan? Ang mga tanong na ito ang nagtutulak sa atin na suriin ang mga lohikal na paliwanag, hindi upang pabulaanan ang takot ng mga lokal, kundi upang hanapin ang tulay sa pagitan ng alamat at ng agham. Ang ilaw ng multo ay nananatiling isang matibay na haligi ng misteryo sa karagatan ng Pilipinas. Ito ay nagpapaalala sa atin na may mga puwersa sa mundo na hindi pa natin lubos na nauunawaan, at na ang takot, minsan, ay ang pinakamahusay na tagapagbantay. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong na ito, na nagsisimula sa mga siyentipikong pagtatangka na ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Ito ba ay isang natural na kababalaghan na binigyan lamang ng makapangyarihang pangalan, o mayroon ba talagang isang bagay na mas matanda, mas madilim, at patuloy na naghihintay sa mga tubig ng Maynila? Ang pag-aaral sa mga alamat ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang lalim ng paniniwala, ngunit ang paghahanap ng lohika ay nagtutulak sa atin patungo sa katotohanan. Ang misteryo ay nananatili, ngunit ang paghahanap ay nagsisimula. Kung may ilaw ng multo ay hindi ilid kaluluwa, diyan egi. Ang agham ay nag-aalok ng mga paliwanag na kasing misteryoso, ngunit mas lohikal, na naglalayong tulay ang malaking agwat sa pagitan ng matinding takot ng mga mangingisda at ng malamig na katotohanan ng pisika.
Ang paghahanap sa katotohanan ay nagsisimula sa pagdisek ng mga posibleng natural na kababalaghan na maaaring nagbigay buhay sa alamat na ito sa loob ng maraming henerasyon. Ang pinakapangunahing teorya, at ang pinakaangkop sa isang kapaligiran sa dagat, ay ang bioluminescence. Ito ang liwanag na nililikha ng mga buhay na organismo, karaniwan ay mga dinoflagellates, mga mikroskopikong organismo na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Kapag ginulo ng alon, agos, o ng pagdaan ng isang bangka, ang mga organismong ito ay naglalabas ng isang maikling, asul-berdeng kislap. Sa mga partikular na kondisyon, tulad ng red tide o mataas na konsentrasyon ng plankton, ang mga kislap na ito ay maaaring maging isang malawak, gumagalaw na dagat ng liwanag. Para sa isang mangingisda na nag-iisa sa gitna ng kadiliman, ang isang malaking kumpol ng bioluminescence na tila gumagalaw ng may sariling kalooban ay madaling bigyan ng kahulugan bilang isang pang-akit o isang espiritu. Ang liwanag ay hindi static, ito ay sumasayaw, lumalabas, at nawawala na nagpapahiwatig ng isang aktibong presensya. Ngunit ang bioluminescence ay karaniwang kumakalat. Paano ipapaliwanag ng agham ang mga ulat ng isang solong, malinaw na punto ng liwanag na tila sumusunod sa isang bangka o humihila rito? Dito pumapasok ang mga teorya tungkol sa marsh gas o ang kababalaghan na kilala bilang ignis fatuus sa kanluran o mas kilala bilang will-o'-the-wisps. Bagaman ang mga ito ay karaniwang naugnay sa mga leisyan o sementeryo, ang mga katulad na kemikal na reaksyon ay maaaring mangyari sa karagatan. Ang mga gas tulad ng methane at phosphine ay maaaring lumabas mula sa nabubulok na organikong material sa ilalim ng dagat o mula sa mga hydrocarbon vents. Kapag ang mga gas na ito ay umakyat sa ibabaw at nakipag-ugnayan sa hangin, maaari silang mag-apoy ng kusang loob na lumilikha ng isang malamig, asul o berde na apoy na lumulutang ng maikli bago mawala. Kung ang mga gas na ito ay lumabas sa isang partikular na lugar na malapit sa mga batuhan o mababaw na bahagi ng dagat, ito ay nagiging isang palatandaan ng panganib, isang liwanag na nagbabala sa mga mangingisda sa isang lugar na dapat iwasan. Ang alamat ay nagbibigay ng espiritual na paliwanag sa isang natural na babala. Gayunpaman, ang mga pinakanakakagulat na ulat, ang mga liwanag na tila nagpapalit ng hugis, nagiging mas malaki, o lumilitaw na napakalapit kahit na malayo pa, ay maaaring ipaliwanag ng atmospheric optics, lalo na ang Fata Morgana o superior mirages. Ang mga mirage na ito ay nangyayari kapag ang isang temperature inversion ay nagaganap kung saan ang malamig na hangin ay nasa ilalim ng mas mainit na hangin. Ang pagkakaiba sa density ng hangin ay nagiging parang isang higanteng lens na nagpapabaluktot ng liwanag. Ang mga ilaw mula sa isang malayong barko, isang parola na wala sa linya ng paningin, o maging ang mga bituin sa abot tanaw ay maaaring itaas, palakihin, at gawing tila lumulutang sa himpapawid. Ang isang mangingisda na nakakita ng isang mirage ng isang malayong liwanag ay maaaring maniwala na ito ay isang espiritu na nagbabago ng anyo, lalo na kung ang mirage ay biglang nawawala kapag nagbago ang kondisyon ng hangin. Ang mga kaganapang ito ay lubhang hindi mahulaan at madalas na nangyayari sa mga karagatan na may mataas na kahalumigmigan tulad ng sa Maynila. Ngunit ang paghahanap ng lohikal na paliwanag ay hindi sapat upang burahin ang takot. Dito pumapasok ang psikolohiya. Ang confirmation bias ay isang malakas na puwersa. Kung ang isang komunidad ay matagal nang naniniwala na ang isang partikular na liwanag ay nagdudulot ng kapahamakan, ang bawat aksidente na nangyayari malapit sa isang hindi maipaliwanag na liwanag ay nagpapatibay sa paniniwalang iyon. Ang mga bangka na lumubog dahil sa masamang panahon o pagkasira ng makina ay otomatikong iniugnay sa ilaw ng multo kung may nakitang kakaibang kislap sa gabi bago ang insidente. Ang alamat ay nagiging isang cognitive framework na ginagamit upang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag na trahedya. Ito ay nagbibigay ng isang pangalan at isang mukha sa kawalan ng kontrol na nararamdaman ng tao sa harap ng karagatan. Higit pa rito, ang karanasan ng mga mangingisda ay madalas na nagaganap sa ilalim ng matinding stress, pagod, at kakulangan sa tulog. Ang mga kondisyong ito ay nagpapataas ng posibilidad ng hallucinations o misinterpretation ng mga stimuli. Ang isang simpleng pagmuni-muni ng buwan sa alon ay maaaring maging isang gumagalaw na figura. Ang isang kislap ng bioluminescence ay maaaring maging isang mata. Ang utak, na naghahanap ng kahulugan sa kadiliman, ay madaling lumikha ng mga pattern at anyo, isang kababalaghan na tinatawag na pareidolia. Ang tunay na hamon sa pag-aaral ng ilaw ng multo ay ang pagiging episodic at localized nito.
Ang mga siyentipiko ay nangangailangan ng paulit-ulit, kontroladong pagmamasid upang patunayan ang isang teorya. Ngunit ang mga liwanag na ito ay lumilitaw lamang sa ilalim ng isang napakapartikular na konstelasyon ng mga kondisyon, temperatura ng tubig, konsentrasyon ng plankton, kondisyon ng atmosfera, at marahil, ang pagkagambala ng SIB. Ang pagpapadala ng mga mamahaling kagamitan sa gitna ng karagatan at paghihintay para sa isang pangyayari na maaaring mangyari lamang minsan sa isang taon ay halos imposible. Kaya naman, ang mga lokal na testimonya, bagaman may kulay ng alamat, ay nananatiling pinakamahalagang data point. Ang mga mangingisda ay ang pinakamahusay na tagamasid ng kanilang kapaligiran. Ang pagtanggi sa mga kwento ng mga lokal bilang simpleng pamahiin ay nangangahulugan ng pagtanggi sa isang libu-libong taon ng praktikal na kaalaman. Ang mga sinaunang babala at ritual na isinasagawa upang itaboy ang mga liwanag ay maaaring hindi nagtataboy ng mga espiritu, ngunit nagpapatupad sila ng mga safety protocols. Halimbawa, ang isang ritual na nagsasabing huwag lumapit sa liwanag ay epektibong nagpapanatili sa bangka palayo sa isang mapanganib na bahura na maaaring pinagmumulan ng marsh gas o isang lugar na may matinding agos. Ang alamat ay nagiging isang mnemonic device, isang paraan upang matandaan ang mga geographical na panganib sa isang kultura na umaasa sa oral tradition. Sa huli, ang ilaw ng multo ay hindi lamang isang tanong ng agham laban sa pamahiin, ito ay isang tanong ng epistemology, kung paano natin nalalaman ang mundo. Para sa mga mangingisda, ang katotohanan ay ang kanilang karanasan. Nakita nila ang liwanag, naramdaman nila ang paghila, at nakita nila ang resulta. Ang siyentipikong paliwanag, kahit na tama, ay madalas na hindi nagbibigay ng parehong antas ng emotional closure o practical warning na ibinibigay ng alamat. Ang misteryo ay hindi namamalagi sa kung ano ang liwanag, kundi sa kung bakit ito nagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan sa isip ng tao. Ang ilaw ng multo ay isang salamin ng ating sariling takot sa hindi alam. Sa isang karagatan na puno ng panganib, ang pagbibigay ng isang pangalan sa isang hindi maipaliwanag na puwersa ay nagbibigay ng ilusyon ng kontrol. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa panahon ng modernong teknolohiya, may mga bahagi pa rin ng mundo, lalo na ang kailaliman ng dagat, na nananatiling lampas sa ating ganap na pag-unawa. Ang mga liwanag ay maaaring natural, ngunit ang takot na idinudulot nito ay tunay, at ang mga trahedya na nangyayari sa kanilang anino ay hindi guni-guni. Ang ilaw ng multo ay nagsisilbing isang permanenteng paalala na ang karagatan ay nagtataglay ng mga lihim na hindi kayang lubos na ipaliwanag ng agham o ng simpleng alamat. Ito ay isang paanyaya na maging mapagpakumbaba sa harap ng kalikasan, at isang babala na ang pinakamalaking panganib ay madalas na nakatago sa pagitan ng nakikita at ng pinaniniwalaan. Ang mga tubig ng Maynila ay patuloy na nagtatago ng kanilang mga misteryo, at ang mga mangingisda ay patuloy na nagbabantay sa mga multong liwanag na naghihintay sa kadiliman. Sa huling pagtatangka na unawain ang ilaw ng multo, natagpuan natin ang ating sarili sa isang mas malalim na kailaliman ng pag-aalinlangan kaysa sa inaasahan. Ang paghahanap ng isang nag-iisang, malinis na sagot, isang simpleng paliwanag na magpapatahimik sa mga siyentipiko at magpapawalang saysay sa mga alamat ay napatunayang isang ilusyon. Ang misteryo ng mga liwanag na ito ay hindi matatagpuan sa isang solong disiplina, kundi sa masalimuot na interaksyon ng pisika, kultura, at ang hindi mapigilang puwersa ng karagatan. Ito ang punto kung saan ang agham ay yumuyuko sa harap ng karanasan, at ang pamahiin ay nagpapakita ng sarili bilang isang matibay na anyo ng kaligtasan. Ang mga siyentipikong modelo ay nagbigay ng mga matibay na ebidensya ng mga natural na pangyayari, ang paglabas ng methane gas mula sa mga bitak ng SIB, ang bioluminescence ng mga malalaking kumpol ng plankton na na-activate ng mga partikular na agos, o ang mga bihirang atmospheric refraction na nagpapalaki at nagpapalipat-lipat sa mga malayong pinagmumulan ng liwanag. Ngunit ang mga paliwanag na ito ay nagpapaliwanag lamang ng paano lumitaw ang liwanag, hindi ang bakit ito nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan upang mangakit at magdulot ng kapahamakan. Ang ilaw ng multo ay hindi lamang isang visual na anomalya, ito ay isang pangyayari na tila may intensyon, isang serye ng mga pangyayari na nagtutulak sa mga mandaragat na gumawa ng mga desisyon na labag sa kanilang sariling kaligtasan. Ang mga ulat ng mga nakaligtas ay madalas na naglalarawan ng isang pakiramdam ng pagkahila, isang hindi maipaliwanag na pag-udyok na sundan ang liwanag, na tila ang liwanag ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman. Dito pumapasok ang sikolohiya ng karagatan. Sa gitna ng kadiliman, kung saan ang mga pamilyar na palatandaan ay nawawala,
ang anumang pinagmumulan ng liwanag ay nagiging isang focal point ng pag-asa o mas mapanganib ng pagkalito. Ang mga liwanag ay lumilitaw sa mga oras ng matinding pagod, sa mga lugar na kilala sa malalakas na agos at nakatagong batuhan. Ang pagod at ang matinding pangamba ay nagpapababa sa kakayahan ng isip na gumawa ng matalinong pagpapasya. Ang ilaw ng multo, sa kontekstong ito, ay nagiging isang katalista para sa trahedya na nagpapalaki sa mga karaniwang panganib ng paglalayag. Ang pag-aaral sa mga sinaunang babala ay nagpapakita ng isang malalim na karunungan. Ang mga ritual na nag-uutos sa mga mangingisda na huwag titingin ng direkta sa liwanag o na nagbabawal sa paglapit dito ay hindi lamang mga gawin ng pamahiin. Ang mga ito ay mga kultural na mekanismo na nagpapalakas ng disiplina sa paglalayag. Sa pamamagitan ng pag-ugnay ng liwanag sa isang mapanganib na espiritu o sumpa, ang komunidad ay epektibong nagtatag ng isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan ng bangka at ng panganib. Ang takot sa multo ay nagiging isang mas matibay na pananggalang kaysa sa anumang modernong babala sa nabigasyon, lalo na sa mga lugar na walang sapat na mapa o teknolohiya. Ang kabalintunaan ay namamalagi sa katotohanan na ang parehong mga paliwanag, ang siyentipiko at ang espiritual, ay nagtatapos sa parehong konklusyon, ang liwanag ay mapanganib. Kung ito man ay marsh gas na sumasabog kapag nilapitan, o isang galit na kaluluwa na humihila sa mga biktima, ang resulta ay pareho, kamatayan sa kailaliman. Ang ilaw ng multo ay nagtuturo sa atin na ang pag-unawa sa isang fenomenon ay hindi kinakailangang magpabago sa ating pag-ugali. Ang pag-alam na ang liwanag ay gas ay hindi nagpapababa sa panganib kung ang gas ay lumilitaw sa isang lugar na may malalaking alon. Ang pagtatapos ng paghahanap sa ilaw ng multo ay hindi ang paghahanap ng isang sagot, kundi ang pagtanggap sa dualidad ng katotohanan. Ang mga liwanag ay nabubuhay sa dalawang mundo, ang mundo ng pisikal na pangyayari at ang mundo ng kolektibong memorya at takot. Ang pagtanggi sa isa ay nangangahulugan ng pagtanggi sa isang bahagi ng karanasan ng mga taong nakatira at namamatay sa tabi ng dagat. Para sa mga mangingisda ng Maynila, ang liwanag ay hindi lamang isang bagay na pinagmamasdan, ito ay isang bahagi ng kanilang pamana, isang patuloy na pagsubok sa kanilang paggalang sa karagatan. Ang mga henerasyon ay dumaan, at ang mga bangka ay nagbago, ngunit ang misteryo ay nananatiling matatag. Ang mga batang mangingisda ngayon, na may mga yiya at sonar, ay maaari pa ring makaranas ng parehong matinding pagkahila na naramdaman ng kanilang mga ninuno. Ang teknolohiya ay maaaring magbigay ng mga bagong mapa, ngunit hindi nito kayang burahin ang libu-libong taon ng mga kwento at babala na nakatanim sa kanilang kultura. Ang ilaw ng multo ay nagpapatunay na ang karagatan ay ang pinakahuling guro ng pagpapakumbaba. Ang mga liwanag ay nagpapatuloy sa kanilang pagkutitap sa madilim na abot-tanaw, isang walang katapusang paalala na ang kalikasan ay hindi kailanman ganap na masasakop o mauunawaan. Ang mga ito ay nagsisilbing isang natural na mekanismo ng pagpili na naghihiwalay sa mga nagpapakita ng labis na pagtitiwala sa sarili mula sa mga nagpapakita ng nararapat na paggalang sa kapangyarihan ng dagat. Ang mga nakaligtas ay hindi lamang ang mga may pinakamahusay na kagamitan, kundi ang mga may pinakamahusay na pag-unawa sa mga lihim na nakatago sa pagitan ng nakikita at ng pinaniniwalaan. Sa huli, ang ilaw ng multo ay hindi lamang tungkol sa mga liwanag sa dagat, ito ay tungkol sa ating sariling liwanag at kadiliman. Ito ay tungkol sa kung paano tayo tumutugon sa mga hindi maipaliwanag na puwersa na humuhubog sa ating kapalaran. Ang mga liwanag ay patuloy na maglalaro, patuloy na magpapalito, at patuloy na magiging bahagi ng siklo ng buhay at kamatayan sa mga baybay ng Pilipinas. Ang tanging resolusyon na matatagpuan ay ang pagtanggap na ang ilang mga hiwaga ay hindi nilayon na lutasin, kundi upang igalang. Ang karagatan ay may sariling wika, at ang ilaw ng multo ay ang pinakamalakas na babala nito. Ito ay isang paanyaya na manatiling mapagbantay, na manatiling mapagpakumbaba, at natandaan na sa bawat paglalayag, ang mga mangingisda ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga alon at hangin, kundi sa mga multong liwanag na naghihintay sa kanila sa walang hanggang kadiliman. Ang pag-iral ng ilaw ng multo ay isang patunay na ang mga hangganan ng ating kaalaman ay laging babalik sa dalampasigan, kung saan ang mga kwento ng mga matatanda ay patuloy na magiging mas mahalaga kaysa sa anumang datos na makukuha ng mga modernong instrumento. Ang misteryo ay hindi naglaho, ito ay nananatili, isang permanenteng bahagi ng kaluluwa ng karagatan ng Maynila. Ang pagtatapos ng ating pag-aaral ay ang simula ng walang hanggang pagbabantay.
Ang dagat ay nagtatago ng mga lihim na mas matanda pa sa tao, at ang mga liwanag na yon ay ang mga mata ng mga lihim na yon, patuloy na nakatingin sa atin mula sa kailaliman. Ang mga mangingisda ay patuloy na maglalayag, at ang mga multong liwanag ay patuloy na tatawag. Ito ang walang hanggang katotohanan ng baybayin. Ang pag-aaral na ito ay nagbigay diin sa kung paanong ang mga komunidad na nakatira sa gilid ng kalikasan ay bumuo ng mga sopistikadong sistema ng kaalaman na madalas na hindi nauunawaan ng mga tagalabas. Ang mga ritual at pamahiin ay hindi mga palatandaan ng kamangmangan, kundi mga ebidensya ng isang malalim at praktikal na pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Ang ilaw ng multo ay hindi lamang isang kababalaghan, ito ay isang kultural na marker, isang punto ng pagkakaisa at pag-ingat. Ang pag-alam sa agham sa likod ng liwanag ay hindi nagpapawalang saysay sa kapangyarihan ng alamat, sa halip pinagyayaman nito ang alamat, na nagpapakita kung paanong ang mga tao ay nagbibigay ng kahulugan sa mga pangyayari na nagbabanta sa kanilang buhay. Ang huling pagtingin sa karagatan ay nagpapakita ng isang tanawin na puno ng katahimikan, ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang mga agos ay gumagalaw, ang mga gas ay umaakyat, at ang mga kaluluwa ay nagbabantay, o ganoon ang paniniwala. Ang resolusyon ay hindi isang pagtatapos, kundi isang pagpapatuloy ng isang sinaunang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tao at ng hindi mapigilang kalikasan. Ang mga liwanag ay mananatili, isang patuloy. Nahamon sa ating kakayahan na makita ng lampas sa nakikita at maniwala sa lampas sa nalalaman. Ang karagatan ay hindi nagbibigay ng mga sagot, nagbibigay lamang ito ng mga babala. At ang ilaw ng multo ang pinakamaliwanag at pinakamapanganib sa lahat ng mga babalang iyon. Ang misteryo ay sarado, hindi dahil sa natuklasan ang katotohanan, kundi dahil sa tinanggap natin na ang katotohanan ay mas malaki kaysa sa ating kayang unawain. Sa huling pagsusuri, ang ilaw ng multo ay isang metapora para sa lahat ng hindi natin kayang kontrolin. Ito ay isang paalala na ang pinakamalaking panganib ay hindi ang liwanag mismo, kundi ang ating sariling pagmamataas na isipin na tayo ay ganap na ligtas. Ang mga mangingisda ay patuloy na magtatakda ng layag, dala ang kanilang mga modernong kasangkapan at ang mga sinaunang babala. Sa bawat paglalayag, sila ay nagdadala ng dalawang uri ng kaalaman, ang siyentipikong pag-unawa sa agos at panahon, at ang espiritual na paggalang sa mga puwersa na hindi kayang sukatin ng anumang instrumento. Ang ilaw ng multo ay hindi isang multo na dapat itaboy, kundi isang katotohanan na dapat isama sa kanilang pag-iral. Ang pagtatapos ng ating pag-aaral ay nagpapatunay na ang karagatan ay nananatiling isang kaharian ng hiwaga, at ang mga liwanag na iyon ay ang mga sulo na nagliliwanag sa walang hanggang misteryo ng buhay at kamatayan sa dagat. Ang mga tubig ng Maynila ay patuloy na magtatago ng kanilang mga lihim, at ang mga mangingisda ay patuloy na magbabantay. Ito ang huling katotohanan. I-like at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang paghahanap sa liwanag.